Kinapyasan nga po ang 2025 national budget pero wala pa ring ibinigay na pondo para sa subsidiya ng PhilHealth. Tila pampalubag-loob naman daw po ang pagvito ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilang alokasyon ng pondo ayon sa ilang eksperto. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Halos 6.33 trillion pesos ang inaprubahang pambansang pondo para sa taong 2025 o ang General Appropriations Act. Nilagdaan ito ni Pangulong Bongbong Marcos, mas mababa ito kumpara sa orihinal na version na 6.35 trillion pesos. Vinito o tinanggal ng Pangulo ang higit 194 billion pesos na alokasyon na hindi naaayon sa prioridad ng gobyerno. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels. Kabilang sa navito ang 26 billion pesos na alokasyon para sa DPWH at ang higit 168 billion pesos na unprogrammed appropriations. Hindi raw kasi yan sumusuporta sa 8-point socio-economic agenda ng gobyerno. Pero may nakikitang mali riyan si dating Finance Undersecretary Shelo Magno. So parang pakonsuelo de bobo lang po talaga yung ginawa ng presidente na kunwari hinimas-himas yung budget at kunwari ay responsive. Inalmahan din ito ng budget analyst na si Zaiza Suzara. Pinapakita lang talaga nung ginawa nila. Sinubukan lang nilang iwasan yung possible constitutional violations. Yan lang naman essentially yung ginawa nila. Hindi naman naibalik ang 10 billion pesos na kinalta sa Department of Education. Pero ang education sector pa rin ang may pinakamalaking pondo sa 2025. Yan ay dahil sinama sa 1.05 trillion pesos na pondo ang state colleges and universities, CHED, TESTA at iba pang institusyon. Pero ayon kay Magno, isa na naman itong paraan ng korupsyon. Para paliitin, minus yung convergence projects. Yung convergence projects, yan po yung mga, dyan mas marami yung insertion ng mga politiko. Nandyan po yung mga roadworks, flood control. Tuluyan namang hindi binigyan ng pondo para sa subsidiya ang PhilHealth. Malaki pa naman daw ang reserved funds ng ahensya at madadagdagan pa ang kita nila sa investments. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Pagdating naman sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP, meron pa rin naman daw nito sa susunod na taon. Pero may susundin ng guidelines sa DSWD, DOLE at NEDA. Pero duda riyan ang isang eksperto. Posibleng magamit lang daw ito sa politika. The problem is not the ayuda being used, it's not ayuda being dispensed. The problem is ayuda being connected to the patronage motivations of politicians. Kasunod dito, pinag-aaralan ng Makabayan Block ang susunod na aksyon kung kinakailangang questionin ang budget sa Supreme Court. Pero ngayon pa lang, duda ang Malacanang na uusad yan dahil totoo naman daw na pinag-aralan ni PBBM ang budget. He's not a lawyer. He's more an economist, a finance guy, a political guy. Magaling si Presidente. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit. Kasi hindi nagmumura. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.